balik muna tayo rito sa kay Inday Sara, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Conditional eh. Kasi drug addict si Mr. Marcos. Drug pusher ang First Lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, minanipula nila yung eleksyon. Karamihan sa ating mga kababayan na biktima nagdusa. Anong ginagawa ng House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Martin Romualdez? Na nang pumunta na kami sa garden, makinig ka sa Marcos, makinig ka, yawa ka talaga, animal ka. Nagyoyosi na kami. Yawa ka talaga. Tapos sabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Kapag itong taong ito, si Marcos, akala natin totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, may nanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangag mismo din ang nagsabi na dadayain niya yung eleksyon. Huwag na huwag yung paniwalaan ang taong uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ang lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang ang political power. Hindi ganyan si Inday Sara, di po ba? Dadagan Balita News Update. Noong kailangan nila ang mga Duterte, halos doon na sila tumira sa Davao para po ligawan ng ligawan ang mag-amang Duterte, para po umanib sa kanila, para po sila manalo. Pero ano po ang ginawa nila noong mga nakaupo na? Ginago na, inumpisahan na sa confidential fund hanggang sa tuloy-tuloy ang mga kalokohan. Dahil nung pag-upo nila, wala silang ginawa kundi ang atupagin ang pamumulitika. Hindi nila inaatupag ang kahirapan at pagtrabaho, pag-asikaso, pagpaganda nitong Pilipinas nating mahal. Mga kapatid, ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Di ba mapalitan at maalis ang mga buaya na mga nakaupo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, mga NPA ang mga kasabwat nila? Yun po, maraming salamat kasi nanggigigil po ako, bigla akong tinatapos, baka umiyak pa ako sa harapan nyo. Salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid, mga kasama. At Yun po mga kabataan, ang inyong nakikita at naririnig, representante ho yan ni Sir Greco Bilgeca. Pagkabigkas ng pangalan Bilgeca. So Bilgeca parang ano ako sa boses, parang hindi hiyang sa akin. So si Sir Greco Bilgeca, mga kabalitaan. Yun po yung representante niya. At ngayon po ay atin ang mga mapapakinggan maya-maya lamang po dahil mag-i-intro ho muna tayo mga kabalitaan. Andito naman ho, welcome back sa ating palatuntunan sa mga paksang ating tatalakayin ngayon sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Magandang buhay at nagbabalik na naman tayo dahil marami hong namimiss sa ating boses. Sabi daw nila, yung boses ni Danagan ay parang boses ni Ray Langit. Parang ganito ho ba mga kabalitaan? Kasangga mo ang langit? Oh, sabi na parang daw si Ray Langit eh. Tayo ang tawag nun? Ano bang tawag nun? Yung parang kaboses mo lang, Yung parang kung sa mukha pa, ka-look alike. Okay. Sige, diretso tayo. At again po, welcome na naman ho tayo sa ating palatuntunan. Sa mga bagong salta ho dito, mag-enjoy lamang ho tayo sa ating panunood dahil alam ko po't alam nyo rin na sabik na tayo pareho na may pakita ho natin sa ating channel kung ano pang mga latest update na mga kaganapan sa labas. Lalo na ho dyan sa batasang pambansa dahil kasalukuyan pong nagpapatuloy itong pagdinig sa OVP, Office of the Vice President, na talaga bagang ginigipit lalo ng husto ng BBM administration sa pamamagitan po ng mandato na itong kanilang House Speaker of the House na ambisyosong tatakbo ng pagka-presidente sa 2028 presidential elections. Kaya ho, ang mamamayang Pilipino ay hindi matanggap-tanggap yung kanilang pambabalahura, yung kanilang pambabastos, garapalan na nakawan sa kaban ng ating gobyerno.
Kaya po ngayon, ang ating bisita ay ating kilala na bilang isa sa mga kritiko na dating kaalyado ho ni Bongbong Marcos, mga kabalitaan. At ito isang abogado mula pa ho ng probinsya ng Biliran. At ito'y atin hong nakilala at nakausap na rin natin via phone patch nung tayo po ay nasa isang himpilan pa lamang ho na atin ho siyang nakapanayam dahil po sa usaping political, mga kabalitaan. At ngayon po, ulitin ko, fasten your seatbelt. Makinig ng husto. Pakikinggan nyo itong si Attorney Glenn Chong sa kanyang mga pasabog ngayong gabi. At ito po ay dapat tandaan natin, ito ay may katotohanan dahil first-hand information. Kumbaga, siya mismo ang pinagsabihan ni Liza Araneta Marcos kung anong mga sikreto nitong ginawang kababalaghan noong sila ay magkasama pa lamang, mga kabalitaan. Yun na nga, galit na rin si Tonyeng. Si Tonyeng, mga kabalitaan, kung nakita nyo po yung latest upload natin dito, talagang pinuna niya yung ating presidente. At ngayon naman ho, ito na may ating ipapakita sa inyo, si Attorney Glenn Chong. At kung ako sa inyo, upo na't makinig. Lakasan yung volume ng inyong mga headphones. O di kaya inyong mga speakers kung medyo mahina ho itong kanilang audio dahil ginawan ho natin ng paraan na para mapakinggan nyo ng husto. Wala na ho tayong pasakali pa. Welcome again dito sa ating programang reaction video ng Danagan Balita News Update. Attorney Glenn Chong. Pasok! Ngayon naman, ibinibigay ko po sa inyo ang isa sa pinakapanauhing pandagal po natin ng gabing ito upang makiisa at makisama sa pagluluksa ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko na po patatagalin, walang iba kung hindi ang lumalaban sa kasamaan, lalo na sa pandaraya, sa putang inang Comelec, Attorney Glenn Chong! Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po sa atin, magandang araw po sa inyong lahat sa mampanig ng mundo. Itong sasabihin ko, hindi po ito haka-haka, hindi po ito marites, hindi po ito opinion, at hindi po ito teorya. Ito ay totoong nangyayari. Sabi ni Marcos doon sa statement niya, reaksyon niya doon sa sinabi ni Sara na, di ba sabi niya may kinausap siyang tao na kapag pinatay siya, iyariin mo itong tatlo. Yung tatlong hodas. Si Bongbong Marcos, alias drug addict number 1. Bangag, si Liza Marcos, the first drug pusher lady of the Philippines. At si Idiot Romualdez, Martin Romualdez. Idiot kasi bobo. Maniwala kayo sa akin, kasama ko yan. Congressman siya, congressman din ako, bobo yan. Walang alam yan. Anyway, balik muna tayo rito sa kay Inday Sara, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Conditional eh. Natandaan ko po, nung pinatay po ng mga pulis yung personal aid ko na si Richard Santillan, habang naglalamay po ako sa kanya sa gabi, sa araw, umiikot po ako dito sa Metro Manila. Sa mga radio station, TV station, nagpapa-interview po ako. At tinatanong po ako palagi, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito palagi ang sagot ko sa radio, sa TV interview. Hindi po ako hihiga ng kabao hanggat hindi ko sila bitbit. So ito yung sabi ko ha, hindi ako hihiga ng kabao hanggat hindi ko sila bitbit. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa akin, patay din sila. Ito po mga general po ng PNP, mga kernel ng PNP na kalaban ko noong panahon na yon. So, ibig ko sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018. Na hindi ako hihiga ng kabao hanggat hindi ko bitbit yung mga PNP generals at kernel na may kinalaman doon sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday Sara is a matter of survival. Di po ba?
O tingnan ninyo, sinabi ko, hindi ako higa ng kabaong hangad, hindi ko bitbit itong mga general na to, itong mga kernel na to. May kinausap din akong tao, tulad kay Inday Sara, may kinausap din akong tao, pag pinatay ako, patay din to. And I survived. Because yun yung ibig sabihin ko. Tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan niyo ako. That's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara. Di po ba? It is a matter of survival. Kapag pinatay niyo, papatayin ko rin kayo. Amanos tayo. Because alam ni Inday Sara na may banta sa buhay niya. And she should not take it lightly. Kasi drug addict si Mr. Marcos. Drug pusher ang First Lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, minanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa Malacanang. Believe me, tingnan ninyo, yung paratang ko na nasa affidavit ko, sinagot pa nila? Mahigit 1 taon na? Hindi nila sinagot dahil totoo yun. Anong sinagot ng mga Marcos na to? Sa akin, sinampahan ako ng 4 na disbarment cases. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. O hindi umobra. Ngayong araw, sinulatan ako ng BIR. Oh, ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin. Hindi umubra ang IBP, hindi umubra ang Supreme Court. Eto, BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Ngayong araw lang. Kung natandaan niyo, may sinulat ako na sinabi ko, inalok ako nitong mag-asawang ito. We will crush the Dutertes. Get out of the pack. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Dutertes. Try me if you can. At ito nga yung sagot nila. Pero mga kababayan, sa halip na matakot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng suporta para sa totoong halal ng taong bayan, si Inday Sara Duterte. Ulitin ko, si Marcos, minanipula nila ng kanyang asawa ang Smartmatic para dagdagan ang kanyang boto. Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha ka ng boto sa iba, nandaya ka. So walang karapatan si Marcos umupo sa Malacanang, walang karapatan si Marcos magsalita about mandate dahil wala siyang mandato. O, hinahamon ko nga itong 2 asawang bangag eh. Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin niyo yung affidavit ko na minanipula ninyo yung eleksyon ninyo. Mahigit 1 taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook. Ayaw niyo akong sagutin dahil wala kayong maisasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinaninindigan ko yan ngayon. Mula pa noon hanggang ngayon. At pinaninindigan ko rin na sa pagmanipula ng eleksyon, hindi kasali si Inday Sara. So kung ano man ang boto ni Inday Sara, 32 million, totoo yan. Kay Marcos, peke yan. At mantakin nyo, ang peke pa, ang may lakas loob, mang-api sa totoong halal na taong bayan, sa totoong pinili ng taong bayan, di ba? Itong ginagawa nila kay Inday Sara, mang-aapi ito. Kung sinabi niya kayang pumatay ng presidente, kayang pumatay ng ordinaryong tao. Kung ito nga, Vice President of the Philippines, inaapi ninyo, paano na lang ang ordinaryong taong bayan? Kayo, mga kababayan. Ito lang, sinalanta tayo ng bagyo, 5 sa loob ng 1 buwan, sunod-sunod. Karamihan sa ating mga kababayan na biktima ng dusa. Anong ginagawa ng House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Martin Romualdez? Politika. Politika. Maruming politika. Patuloy na sinisiraan si Inday Sara. Of course, tinulungan kayo ng ayuda, pero hindi yan. Ang dapat sagutin ninyo, bakit bumaha ng ganyan kalaki, kalawa? O bakit nasira yung, o nasaan yung 5,500 flood control projects ni Marcos? Either totoo yun, pero ninakaw ang pera, or hindi talaga totoo, katang-iisip dahil bunga ng kanyang pagkapangag. O, di ba? Mamatay na rin yan. Alam niyo mga kababayan, ayoko nang sabihin to. Pero nagalit talaga ako kasi
Sinulatan na naman ako ng BIR. Gusto talaga akong paluhurin itong mga animal na to. Okay, sige. Lisa Marcos, pakinig ka ha. Oh, ibubulgar kita ngayong yawa ka. Oh, ito, hindi ko dapat to sasabihin. Pero dahil kumukulo talaga yung dugo ko papunta rito, mahaba pa yung travel ko traffic eh. Minsan, di ba sabi ko sa inyo, 6 kami na technical na nagdi-dinner palagi sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Ang nakaupo sa dulo si Lisa Marcos, si Bongbong drug addict Marcos dito sa kabila, 3 doon, 3 dito. So dito sa 3 dulo, ako yon, tabi ko si Lisa Marcos. Kasi palagi niya akong kinakabit, tala na, mag-yosi na tayo. Kami lang kasi yung nag-yosi. Sa 8 taon na yung 2 lang kaming nag-yosi, kaming 2. Na nang pumunta na kami sa garden, makinig ka Lisa Marcos, makinig ka, yawa ka talaga, animal ka. Nag-yosi na kami. Yawa ka talaga. Tapos sabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Siyempre, na-shock ako. Ikot niyan, gawin yung TikTok yan. Ulitin ko. Alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, si Bongit, si Marcos yon. Ayoko magpaiyot sa kanya. Siyempre, na-shock ako. Pwede ba bangag tong babaeng to? Wala namang kasama doon sa kanilang higaan na. Hindi naman kasama sa kanilang kasalan na. Ba't mo sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity. Tapos sasabihin mo sa akin, ayaw mo magpaiyot pag hindi sumunod yung asawa mo sa kanya. Hindi ka pa nang bangag. Bangag. Kaya, nagtatanong nga si Maharlika one time eh, may ano ka ba, may indication ka ba na bangag talaga itong mag-asawa? Hindi ko na lang sinabi kasi ayoko sana. Ayaw kong tantanan itong mga animal na to eh. Di vulgar na kita. Lisa, isa pa lang yan ha. Marami pa. Tandaan mo, 6 na taon kang nagdadagdag na. Ako lang nakakarinig. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung gaano kabangan ang utak nitong babaeng bruhang ito. Imagine ka, kung hindi susunod si Bongit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kababayan, si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, alipin talaga yan ni Lisa Marcos. Lahat ng dikta ni Lisa Marcos susundin ni Bongbong Marcos. Kung hindi, din siya makaiyon. Attorney, baka ikaw ang type. Hindi naman ako nag-addict o para patulan siya. Anyway, mga kababayan, we are faced with a graver issue today. Lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay. Pumili tayo ng mga leader natin na sana with a hope na kapag nakaupo sila, they will give us a better future, a better lives, di ba? Yun naman ang hangarin natin lahat eh. Pero noon, kapag itong taong ito, si Marcos, akala natin totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, may nanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangag mismo din ang nagsabi na dadayain niya yung eleksyon. Diba? Si Lisa Marcos din, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to dahil itong laban na to between the Marcoses plus the idiot Romualdez and Inday Sara, walang ibang patutunguhan ito kundi manatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yon. Ito pa, insecure si Marcos kay Inday Sara. Napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara dahil alam niya, ito yung totoong mahal ng taong bayan. Ito yung totoong pinili ng taong bayan. Samantalang siya, kailangan pa niyang mandaya para lang tumapat yung boto niya. O, di ba?
Iba pa yan. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit na walang utang na loob. Ikaw pa, ang may utang na loob na nakatulong sa kanila, leche. Ang sarap suntukin ng mga animal na to. Kung alam ko lang, sinuntok ko na. Kapal ng mukha. Totoo yan. Ikaw na nga nakatulong sa kanila. Ikaw pa may utang na loob na nakatulong ka sa kanila. Parang baliktad talaga yata yung pag-iisip nitong mga bangag na to. Bangag talaga. Diba? Huwag po tayong matakot lumaban sa kanila. Pinapakita ko po yan sa inyo. Kahit na 4 yung disbarment case ko, ito na naman, may BIR na naman ako. Ito, nandito pa rin ako sa harapan ninyo. Pinapakita ko pa rin yung suporta ko para kay Inday Sara, para sa ating lahat na Pilipino. Ito ay laban natin. Huwag nating hayaan si Inday Sara na lumaban ng sarili lang niya. Hindi niya kaya yon. Tandaan niyo ang kalaban niya, kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, Kongreso, Senado. Ang tanging kakampi ni Inday Sara, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Tandaan nyo yan. At the end of the day, tayo pa rin, ordinaryong mamamayang Pilipino ang mananaig at mananalo sa tulong at awa ng Diyos. Pero hindi natin pwedeng hayaan si Inday Sara na lumaban sa kanyang sarili lamang o siya lang all by herself. Itong ginagawa natin is one step in the right direction. Sa ating mga kababayan online, ipakita po ninyo yung pagsuporta mo para sa ating mga kababayan, para kay Inday Sara. Dapat sa mga bangag na to, walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor. At hindi nga lang yan eh. Sinabi ko na nga rin, ninanipula din nila yung Korte Suprema para makaupo talaga sa pwesto. Justisya. Ano talaga sila? Uhaw sila sa kapangyarihan. Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung paniwalaan. Huwag yung paniwalaan ang tao, uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ang lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang ang political power. Hindi ganyan si Inday Sara, di po ba? Di ba sinabi na gusto natin tumakbo sa presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. Yun yung patunay niya na hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Samantalang yung isa, si Marcos, minamanipula ang Korte Suprema para lang makaupo bilang vice president, hindi nga lang siya nagwagi. At ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ito marites dahil ako ang inutusan ni Marcos, ni Lisa Marcos para gawin yun. So, personal knowledge ko yung mga sinasabi ko. Pero walang magawa itong dalawang bangag eh. Tatakot-takutin lang ako. Akala siguro nila matatakot ako sa kanila. Hindi ako matatakot dahil wala na akong takot, matagal na. Naubos na yung takot ko. Inambos na ako, pinaputukan na ako, pinatay yung personal ko, wala na akong takot. So that's why I'm here. At ibubulkar ko pa yung iba pa mga pinagsasabihin ni bruha, ikaw bruha. Lisa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ka ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? Tip for tat, Lisa Marcos. Wala akong Basta boses, ayaw sumunod ni Bungit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Ulit-ulitin ko yan. Bastos mo, Chong. Okay. Sa mga kababayan, patuloy po nating suportahan ang ating minamahal na Vice President, totoong halal ng taong bayan, laban sa mga impostor na to, sa mga uhaw sa kapangyarihan. Wala po tayong mapapala kung ang mga Marcos ang magpatuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe me. Kailangan natin baguhin ang ating gobyerno. Patalsikin natin tong impostor na to. Patalsikin natin tong impostor na to. Hindi ako matatakot sasabihin talaga sa inyo. Alam niyo, hindi talaga ako matatakot sasabihin sa inyo na itong impostor na to, patalsikin natin sa kapangyarihan, mula sa kapangyarihan. Dahil wala siyang karapatan, minanipulan niya yung pagka-presidente. At ulit mga kababayan, ulitin ko, yung sinabi po ni Inday Sara, yung sabi nila ay banta, sabi ni Marcos, papalagan niya.
Hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Day Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know, pag ginamit mo yan, you will survive. Because ginamit ko na yung script na yan dati pa. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that. Huwag po tayong maniwala na nagpantanga talaga si Inday Sara. It's a matter of survival. So, muli, sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na po ako sa inyong lahat. 4:30 ng hapon nung Saturday, nandito na ako. Pumasok na ako dyan sa veterans. O, hinahanap ko yung mga kasama ko. Kayo, wala pa kayo. Gabi pa yata kayo nagsimula, di ba? Parang gabi pa kayo nagsimula. 4:30, nandun ako sa loob sa may emergency. Tapos 5 o'clock, umalis na ako kasi wala naman ako. Hindi naman ako pwedeng magsalita. Dumagtaktak ako lang sa sarili. Wala kayo eh. So, si Bishop dumating alas 5, nung Saturday pa lang. Tapos kahapon kasi kanina may hearing po ako sa korte. So, kailangan ko mag-prepare kagabi. So, ngayon, tapos yung hearing ko, andito po ako sa inyo. Muli, maraming salamat po. Ipakalat po ninyo sa TikTok yung ayaw niyang magpaiyot. Para makita for all the world to see na bangag talaga ang bruhang ito. Maraming salamat. Palakpakan po natin, Attorney Glenn Chong! Ayun po mga kabalitan, narinig nyo na po yung pasabog ni Attorney Glenn Chong. Pandakin nyo po mga kabalitan, nasa isang hapagkainan ho pala sila. 3 sa harap, sa kabila 3, yung 2 hari at reyna, nasa talagang nagharap-harapan sila eh. Katabi ni Attorney Glenn Chong pala ay si Liza Marcos mga kabalitan. Iyon nga, ang hirap kasi pag close na kayo, sa pagiging close nyo po, kakausapin nyo kayo na ito yung gagawin nyo. Aha, mantakin nyo, inutusan pala ni Liza Aranita Marcos si Glenn Chong na talagang pataubin itong mga Duterte sa politika. Iniyaya pa siya sa labas para manigarilyo. Tapos sinabihan pang na ganun nga, ayaw niyang hindi siya magpapatorjak. Hindi siya magpapatorjak mga kabalitaan ni Boyeng. Boyeng ba yun? Boyeng. Si Boyeng pala, ito siya pala si Bongbong Marcos. Sinabihan daw si Glenn Chong na, Glenn, basta pag hindi sumunod sa akin to, pag nanalo to, ayaw ko talagang, hindi talaga to makakatorjak sa akin. Ha? Nako, grabe pala to si Lisa. May pagka-M pala, no? May pagka-M. Alam niyo na kung M. Niya may S sa pinakadulo. Oh, 'di ba? O sabihin natin may pagka-SM pala. Oh, SM, Show Mart. Diba? Grabe yung pasabog ni Atty. Glenn Chong. Kaya kayo dyan, BIR, hala, hinto-hinto na kayo. Baka mapahiya yung mga amo nyo dyan. O kahit sino pa, saan kawanin na, saan pang, kahit ano pang mga offices ng ating government. Hala, sige, padahan nyo ng sulat si Atty. Glenn Chong. Talagang mapapahiya yung boss ninyo dyan. Ha? So ganun ho, katapang si Atty. Glenn Chong dahil ipinaglaban niya po yung kanyang prinsipyo at karapatan dahil alam siya mismo personal niya na impormasyon yan dahil kadikit niya dati yung mga Marcoses na minamanipula pala nito ang kapananulan nitong si BBM. So sana naging kung hindi pala to nangyari, actually alam ko na to matagal na sinasabi ni Glenn Chong. Sinasabi ko lang ngayon, kung hindi ko nanalo si Bongbong, malamang ang magkakapartner, 2 palang babae sana ang magdadala ng ating bansa. 'Di ba? Mahirap po talaga mga kabalitaan kasi nga masasabi ho natin, minsan hindi natin masisisi yung taong bayan na pinaparatangan ho ating presidente na isang adik, bangag, sumisinghot ng polvoron. Ay masasabi ho natin na parang meron talaga, no? Parang meron talaga. Sino pa po ang nakakita sa inyo ng video na sumisinghot di umano itong ating presidente? Yun po yung malaking katanungan. Siya ba kaya talaga yun? Kaya kung kayo'y naniniwala na ang ating presidente ay sumisinghot ng bawal na gamot, mag-comment sa baba at ating babasahin at alamin kung ito ba ay may katotohanan ang bawat pangyayari sa loob ng Malacanang. Patukan at panatilihing tutok at manood sa ating programa.
dito sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Ang mga ginagawang kabalastugan, dito nyo na mapapanood pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, baka ikaw lang at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Ayun po mga kabalitaan. Dito na ho nagtatapos ang ating talakayan sa pasabog ni Attorney Glenn Chong, mga kabalitaan. Sana hindi ho kayo magsawang manood sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update, dahil po ay totoong mga balita, impormasyon, komprehensibong mga balita at impormasyon ay inyong mapapanood dito lamang ho sa ating programa. Kaya sa hindi pa po at sa wala pang balak na mag-subscribe, subscribe na para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Sa muli, ako'y magpapaalam na at kita-kits na naman tayo sa susunod na mga video ating i-upload dito lamang sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.